sugatan ng katiwalian. Nagliliyab ang ningas ng pag-asa at paglaban. Sa bawat sigaw ng kalalitaan, sumisibol ang lihim na lakas, humahamon sa mapang-aping kapangyarihan, nagbibigay diin sa diwa ng pagkakaisa. Mariusip, maghintay lang kayong mabulagsak! Napakalaking handaan ng nito. Ano sa tingin mo? Naturalmente, si Don Santiago ay napakayaman. Hindi niya naalalahanin pa ang gumasta ng ganas. Nakakayamot ang bansang ito. Halatang iba pa ang pamamahala nila dito sa pamamahala sa Madrid. At isa pa, ang masama pa dun, puro mga Indyo ang nakatira. Ayoko pa naman sa mga Indyo. 20 taon akong nagsilbi at nagtiis sa pagdildil ng kanin at saging sa bayan ng San Diego bilang kura paruko. Ngunit nang umalis ako, ay ilang matatanda lamang at hermosa ang naghatid sa akin, mga walang utang na loob. Magdahan-dahan kayo, Padre Damaso, pagkat nasa ilalim tayo ng bubong ng isang Indio. Tama siya, Reverensya. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala. Matagal nang hindi tunuturing ni Tiago ang kanyang sarili bilang isang Indio. Malayong malayo na siya sa mga walang galang na tao. Sigurado naman hong hindi kasing saklap na nangyari sa inyo ang sa amin. Naku, sigurado ako nagsayang ka lamang ng pera papunta mo rito. Wala ka ibang kakainin kundi tinula sa handaan at matutulog kang hindi nasisiyahan. Mga Ginoo, ikinalulugod kong ipakilala ang anak ng aking nasirang kaibigan na si Don Rafael. Sino kaya ang bisikong kasama niya doon sa tiyan? Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra. Galing siya ng Europa. Sinundan siya mula sa kanyang paglalakbay. Kinagagala ko kung makitang muli ang isang matalik na kaibigan ng aking ama. Aba, nagkakamali yata ako. Patawad po, Reverensya. Hindi ka nagkakamali, Iho. Ngunit kailanman hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kung gayon ay ikaw pala ang anak ng nasira si Don Rafael ka. Naway ang kasayang na pagkain sa iyong ama ay mapasa iyo. Gracias, Senyor. Sa mabait na tao ang iyong ama at matapat na mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Pinawi ng mga papuri ninyo sa aking ama ang aking duda tungkol sa nangyari sa kanya. Gayong ako na kanyang anak ay walang kaalam-alam. Parapatin niyong bayanin ko ang presyon sa limanya ng pagpapakilala ng bisita kung wala siyang kakilala. Kinagagalang ko yung kakilala. Ako si Juan Crisostomo Ibarra. Ikinagagala ka namin makilala, Crisostomo Ibarra. Kahit na magaganda ang mga taga-Europa, ay wala pa rin tatalo sa ganda ng kawaihan ng ating bansa. Sos! Kasinungalingan! Marahil dala mo rin iyong iyang tinuran mula sa ibang bansa.
Mga mahal kong panauhin, halina't pumunta tayo sa hapag. Handa na ang hapunan. Ilang taon kang nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon po, Ginoo. Kaya yung 7 taon sa Europa, malamang ay nakalimutan mo na ang iyong bayan. Ang totoo po niyan ay parang ang aking bayan ang nakalimot sa akin. Lagi ko pong iniisip ang aking bayan kahit na ako'y nasa malayo. Totoo ba yan, hombre? Oo, Doña Victorina. Kahit kailan ay hindi ko nakalimutan ang aking bayan. Sa mga bansang napuntahan mo, ano para sa iyo ang pinakamaganda at tumatak sa iyong isipan? Patawarin mo ako, Ginoo. Ngunit bukod sa inang Espanya ay wala na akong ibang kaibigang pagbansa bukod sa Pilipinas. Kung gayon ay isa kang bulag na hangal, iho. Bakit ka magsasayang ng pera kung wala ka namang nagugustuhan? Senyores, huwag kayong magtaka sa aming dating kurap. Ganyan talaga siyang itungo sa akin nung ako'y bata pa at mukhang hindi siya nagbago. Busog kaya ang mga bisita sa handaan, Isabel? Palagay ko'y oo, Santiago. Paniguradong nabusog sila sa dami ng handa. Nakakalungkot lamang at kailangang umalis ni Ibarra sa gitna ng kasiyahan. O siya, iwan ko muna kayong mag-ama at ako'y mag-aayos pa sa kusina. Tila yata may bumabagakot sa inyong kalooban. Mayroon na po ba? Walang anuman, Iha. Ipapasalamat lamang sa Panginoon at biniyayaan tayo ng maayos na buhay. Ngunit sa waris na mas masaya sana kung ang iyong ina ay hindi nawala sa atin ng maaga. Papa, huwag niyo na pong balikan ang nakaraan. Mabuti pa ay matulog na kayo. Paniguradong pagod na pagod kayo sa pagtanggap ng mga bisita ko. Nagpapasalamat ako sa Diyos at biniyayaan ako ng napakabait at napakapitagang anak na katulad niyo. Magandang araw po, Tia Isabel. Nais ko lang po sanang makausap si Maria Clara. Ay, nandyan ka pala. Halika, tuloy ka. Kumo istas, Ibarra. Salamat na dumalaw kang muli sa aming daanan. Parang tanghali, Don Tiago. Nais ko lang po sanang makausap ang inyong anak. Abay, sige. Clarita, nais kang makausap ni Ibarra. Isabel, sunduin mo siya sa karto at malamang nag-aayos na yun o nahihiyak. O siya, sige, Tiago. O, ayan na siya. Maaari na kayong mag-usap sa Sotia. Kailangan mo ba ng maiinong Ibarra? Gracias, senyor. Ngunit hindi na ako kailangan. Maswerte ako at may pagkasundo tayo ng ating mga magulang. Dahil kung hindi, ay hindi na ako makakita pa ng isang babaeng katulad mo. Napakatamis ng iyong dila, Crisostomo. Siguro dahil dyan ay marami kang nabihag ng mga babae sa iyong napuntahan. Isa ng magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit ba ako hahanap ng iba? Sinungaling, hindi ako makapapaniwalang isinasara mo ang iyong mga mata pagdating sa ganda ng ibang dilag sa Riopa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naroroon sa taong sumusuri ng kagandahan. At mula sa aking puso, ikaw ang aking pinakainiibig. Patawad, ngunit kailangan ko lang lisanin ang iyong piling. Bukas ay Todos los Santos kaya't kailangan kong puntahan ang isang tao doon upang tulungan ako bukas. Naintindihan ko, Ibarra. Naway makapaglakbay ka ng ligtas at matiwasay. Paalam, aking minamahal. Patugmayan ka nawa ng may kapal. Tingnan mo ang mga nagagawa ng pag-ibig, Isabel. Oo nga, Tiago. Sadyang napakatamis at napakapait ng pag-ibig. Paano mo nalalaman yun? Hindi ka pa naman nagraranas ng pag-ibig, hindi ba? Ay naku, Tiago. Ako'y tigil-tigilan mo. Hindi ako manid sa mga manliligaw ko dati. Rita, kung ikaw ay nababagabag, magtulos ka ng kandila para kay San Roque at Santa Cruz. Paniguradong gagabayan nila si Ibarra para sa niya darapay.
Magandang umaga po, Reverensya. Magandang umaga rin sa'yo, Isabel, Maria Clara. Tila may pupuntahan kayo Saan ang iyong tungo? Punta kami ng Diteryo. Kukunin ko lamang ang aking natirang gamit doon. Sige. Bueno, kakausapin ko lamang ang inyong ama. Naway ligtas kayong makakapaglakbay. Muchas gracias, Padre. Tingnan natin kung sino ang masusunod sa atin. Santiago! Santiago! Padre, ano po ang sadya ninyo? May sasabihin ako sa iyong importante. Doon tayo sa lugar na hindi tayo maririnig. Tandaan mo nang mabuti ang mga sinasabi ko sa iyo, Santiago. Iniisip ko lamang ang iyong kapakanan. Naiintindihan ko, Padre. Masusunod ang inyong kahilingan. Bueno, aalis na ako, Santiago. Sinasabi ko nga ba na ang kahilingan ko rin ang masusunod? Uy, sa ibang lugar na lang tayo maghukay. Bagong-bago pa yan eh. Pari-parehong bagong libing ang mga yan. Ayoko na, may mga dugo pang buto tsaka buko. Masyado ka namang masilan. Kung ikaw pa ang humukay ng ginawa ko, isang bangkay na 20 araw pa lang ang naililibing. Madilim ang gabi noon, umuulan. Namatay pa ang aking ilawan. Nakakakilabot naman ang sinabi mo. Natanggal ang mga pako sa at taol kaya't lumabas ang kalahating katawan ng bangkay. Saksakan ng baho ang bangkay at binuhat ko pa rin sa gitna ng malakas na ulan. Bakit mo naman ginawa yun? Bakit mo naman hinukay ang bangkay? At sino naman naganaguto sa'yo? Sino pa? Eh di si Kurang Malaki. Anong ginawa mo sa bangkay? Para kang gwardyang sibil kung magtanong. Ang utos sa akin ni Kurang Malaki, ilibing ko ang bangkay sa libingan ng mga enchek. Ayoko nang maghukay. Tatamaan ko yung isang bungo. Gabi ah! Paniguradong hindi ako makakatulog mamayang gabi. Alam ho ba ninyo ang kinalalagyan ng puntod ng aking ama? Opo, senyorito. Tinamnan ko ho ng halamang Odelpa ang puntod at nilagyan ng malaking cross upang hindi ko ito makalimutan. Akala ko ho ba'y alam ninyo ang kinalalagyan ng puntod ng aking ama? Dispensa po, senyorito. Alam ko naman po yun talaga eh. Hindi ko lang po talaga maintindihan kung bakit tayo nawawala. Ayun po, alam ko ho ay dyan siya nakalibing. Magtanong ka doon sa sepulturero kung bakit ganoon ang puntod. Walang galang na po. Alam po ba ninyo kung nasaan na ang malaking krus sa itungtod na iyon na may pangalang Don Rafael Ibarra? Ah, yung cross na puntod na may mga bulaklak. Sinunog ko na. Sinunog? Opo, pinasunog din ng Kurang Malaki. Kung ganun, bakit pinahukay ang bangkay ni Papa? Nasaan ang bangkay niya? Pinutos po ni Kurang Malaki na ilibing siya sa libingan ng mga enchek. At ginawa mo naman ang sinabi niya? Hindi po! Patawad po, senyor! Ay wala na kayong gawang tama sa simbahan. Ikaw, Basilio, magmumulta ka ng 2 reales dahil sa hindi magandang tunog ng kampana. Hindi ka rin uuwi ng alas 8, kundi alas 10 na ng gabi. Ngunit huhulihin po kami ng mga gwardya. Wala akong pakialam. Sasagot ka pa? At ikaw, Crispin, hindi ka uuwi hanggat hindi mo inilalabas ang 2 unsang gintong ninakaw mo. Mga wala kayong galang, pati simbahan, pinagnanakawan niyo. Hindi ko naman po ninakaw yun. Wala akong ninakaw na kahit ano. At sumasagot ka pa? Ito ang sayo. Aray ko po, tama na.
tama na po! Ikaw po, tama na po! Tama na po! Ay! Tama na po! Sabi ko po! Huwag na po! Huwag mo pigilan! Nako, sigurado akong magugustuhan nila Christine at Basilio ang inihanda ng pagkain. Nakita ko silang gutom na mula sa simbahan. Nagugutom ako, Sisa. Aba, ang sarap ng inahain mo ah. Matikman nga. Pero Pedro, sa mga... Alis na ako. Ano lang ba hintayin yung pagdating ng mga anak mo? Alam ko ay susunod si Basilio ngayong araw. Ah, ganun ba? Ipagtabi mo ako ng isang realis. Sige na at baka mahuli pa ko sa sundaan ang tinalit ko. Ninang! Buksan niyo! Tapos Mariusep, anong nangyari sa iyo, Basilio? Huwag kayong maglalay ng... Naiwan si Crispin sa kumbento. Naiwan? At siya ba'y buhay? Salamat at buhay siya. Bakit katuguan? Naku naman! Ako po'y tumakas sa kumbento bandang alas 10 ng gabi sa kadahilan ng bawal lang lumabas ng alas 9. Ngunit nang makasalubong ang mga gwardiya sibil ay agad akong nagtatakbo. Pinaputukan po nila ako at isang puno ang dumapi sa akin noon. Walang hiya talaga ang mga gwardiya sibil. Sadyang wala silang mga puso. Teka lang anak, gamitin natin ang mga sugat. Walang galang na bata! Magnanakaw! Pura, maawa na po kayo sa akin! Huwag ka magtago, Hangal! Kasalanan mo yan! Napastaran ka? Tingnan natin kung hindi mo pa ibalik ang ninakaw mo! Hindi po ako ang nagnakaw! Maawa po kayo! Ang Sakristan Mayor po ang nagnakaw! Huwag kang magbintang! Kahit kailan talaga, napakasama mo, napakasama ninyong magkapatid! Christine! Anak, anong nangyari sa'yo? May problema ba? Tao po, magandang araw po. Sino ho kayo? Ako po si Sisa, ang ina ng sakristan si Crispin. May dala po kong mga gulay para sa Cora. O sige, ilagay mo na lang dyan. Saan ho? Kahit saan dyan. Maaari ko bang makausap ang Cora? Hindi maaari. May sakit ang Cora. Kung gayon, maaari ko na lamang bang makausap ang anak kong si Crispin? Huwag ka na nga magkaila. Alam ng lahat na si Crispin ay nasa inyo ng bahay. Si Basilio ay nasa amin ng bahay, ngunit si Crispin ay naiwan dito. Ibig ko sanang makita. Naiwan nga, ngunit tumakas din pagkatapos magnakaw ng mga maraming bagay. Baka ngayon ay nahanap na siya ng mga gwardiya sibil. Alam mo, na makabuti mong asawa ngunit ang sasama ng mga anak mo, katulad ng ama nila, lalo na yung maliit. Naku, baka higitan pa niya ang kanyang ama. Hindi mo ba naiintindihan? May sakit nga ang Cora. Hala, doon tayo humahabol doon sa lansangan. Diyos ko! Huwag ko yung papabayaan ng mga anak ko! Ikaw ba si Sisa? Ang ina ng mga anak ng magnanakaw na bata? Oo, ako si Sisa. Ngunit hindi magnanakaw ang mga anak ko.
Ka nang magmangmangan pa. Labas mo na ang iyong mga anak. Katakas yung panganay mong anak. Nasaan yung mas bata? Hindi ko alam, sapagkat hindi pa siya umuwi simula kahapon. Kung gayon, isasama ka namin, hindi ka makakalabas ng kwarto hanggat hindi mo tinuturo ang anak mo. Iyan, dyan ka na babagay. Mapukulong ko sa bilangguan hanggang hindi mo itinuturo ang iyong mga anak. Ang krimen na iyan ay kasalanan ng Cora. Pakawalan ng bihag. Senyor Alperes? Makakalaya ka na daw. Wala na ipapakain sa iyong mga gobyerno dito. Kasi naman mag-aasawan nga lang yung pang walang kwenta tapos mag-aanak ka ng magnanakaw. Inang! 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 Asan ka na, Inang? Nandito na ako, Inang! Basilio, Crispin, mga anak ko, andyan ba kayo? Tandang Tasyo, andyan po ba yung mga anak ko? Wala atang tao. Hoy! Ito yung hinahanap naming bata! Huwag kang gagawa ng masama! Binibini, ipapahanda ko ang lahat ng kailangan bago magbukang liwayway. Ayokong makasama ang Cora. Maaari ko bang malaman kung bakit Binibini? Pakiwari ko'y binabantay niya ang lahat ng kilos ko. Natatakot ako sa kanyang mga tingin. Kinikalibutan ako sa tinig niya na waring napakahiwaga. Madalas ay hindi ko mauunawaan ang kanyang mga sinasabi. Itinatanong niya sa akin kung napapanagiripan ko raw ang sulat at ang aking ina. Ngunit, hindi maaaring hindi natin siya kumbidahin. May kaugalian tayo dito, at isa pa ay narito na siya. Maraming hangin dito sa labas. Hindi ba kayo natakot magkasakit? Maganda ang gabi, Padre. Napakasarap lumangap ng sariwang hangin. At saka nga pala, isang kasiyahan ang itinaraos ng aking mga kaibigan. Maaari po ba kayong dumalo? Saan ba magaganda ng pagsaya? Sa may batis po sa gubat ni Dada Raos, malapit sa Balyete. Yun po ang napiling lugar ng mga dalaga. Para patunayan na wala akong sama ng loob sa iyo dahil sa nangyari, malugod ko ang tinatanggap ng iyong paanyaya. Tara, alis na muna. Dito na lang tayo bukas. Mag-salve, muna na po ako sa inyo. Baka nakakabulabog ang inyong mga ingay sa natutulog. Huwag kayong maingay. Hindi ganyan ang mga dalagang Pilipinas sa kapanahunan namin.
Ihanda na ang paasim sa sabaw. Kailangan maihulog ang isda sa mga kumukulong sabaw. Victoria, maaari mo bang awitin ang kuntiman ng pag-iisang dibdib? Paumanhin pero ayaw ko. Sige na, Victoria! Si Maria Clara na lang. Maria Clara, maaari ka bang umawi? Sige na! Malulungkot ang aking mga amo. Ayos yan! Sumayag ka na! Sige na! Paro-parong bukid na lilipad-lipad sa gitna ng daan, papagapagaspas. Kumukulo na ang sabaw. Nakakapagtaka, bago magundas, huling pinundaw ko na ito. Buhaya! May buhaya sa bakulat na ito! Utang ko sa inyo ang aking buhay. Hindi ka dapat naging puso. Hindi mo dapat biruin ng ganun na lamang ang kamatayan. Sinta! Paano kung ikaw ang napahamak? Kung napahamak ako at sinundan, nasa piling na ako ng aking pamilya. Saka nga pala, ano ang pangalan mo? Magiting na bangkero? Elias po, senyor. Nariyan ka pala, Ginoo. Naabala ko po ata kayo. May paglilingkod ba ako sa iyo? May nais lang po sana akong isang uni sa inyo. Bakit po kayo nagsusulat ng isang hieroglifiko? Dahil hindi ako sumusulat sa aking panahon, kundi sumusulat ako para sa inara. Ha! Sa panahon ngayon, napababasa ang aking mga sinusulat. Hay! Tiyak na hindi ito papalagahan at susunugin lang ito. Ngunit ang mga sumusunod na salinlay ay higit na matatalino. At kung ito'y kanilang babasahin at sasabihin nila, hindi pala lahat ay natutulog sa panahon ng kanilang maninira. Ginoo, umupo ka. Anong wika po kayo sumusulat? Sa sariling wika na nating Tagalog. Maaari po bang gamitan ng hieroglifiko ang wikang Tagalog? Maaari. Higit na mabuti ang alpabetong Tagalog kaysa wikang Latin. Nga pala, naalala mo po ba yung pagkamatay ng buhaya? Opinyon ko naman. Subalit, tingin ko'y sinasadya niyang gambalayin ang iyong kasiyahan sapagkat hindi siya yung imbitado at dumating pang lasing ang kanyang asawa. Nais ko po sanang humingi ng payo gaya ng ginawa ng aking ama nung siya'y nabubuhay pa. Nais ko pong magpatayo ng isang paaralan at isang pag-alala na rin sa aking kasintahan. Ha! Matagal ko nang pinapangarap iyan. Pangarap ng isang baliw at iniisip din ng mga taong baliw kayo dahil humingi kayo ng payo sa isang taong pagkamalan nilang baliw. Para sa kanila, ang matatalino yung mga kapitan kahit walang pinag-aralan at walang ginawa kundi maging sunod-sunod sa kura. Bakit hindi kayo humingi ng payo sa kura, sa kapitan, o sa iba pang mga pupuli? Maaari rin sundin, maaari rin sundin. Wala ako na mangyayari ang aking plano nang walang sagabal. Matutuloy ang plano niyo kung kayo'y makipagtutulungan sa mga taong sinasabi niyo. Totoong makapangyarihan ng kura, subalit hindi ako lubusang naniniwala sa mapang-abusong lakas at kapangyarihan. Ang taong bayan ay maniniwala sa katuwiran at pamahalaang may mabuting hangarin. Ang pamalahan ay walang ibang pinakikinggan kundi ang kura. Sunod lamang ang kamay sa dinidikta ng isip. Parang isang pagmamalabis ang inyong pahayag. Sa katunayan ay wala pa pong bayang dumaraing. Ang bayan kay hindi madaraing.
Ngunit hindi magtatagal ay darating din ang panahon iyon. Malalaman ninyo ang kanilang pagtitiis. Nauunawaan ko ang inyong ibig sabihin. Ngunit, dapat ninyong malaman na ang mga utos sa itaas ay hindi na ipapatupad pagdating sa baba. Ang nanunungkulan ay mapang-abuso. Dalawa lamang ang maaari ninyong gawin, ang yumukod sa mga makapangyarihan o hindi yumukod na kapalit ay kapahamakan. Hindi ko ba maaaring mahalin ng sabay ang Espanya at ang aking bayan? Bakit ako yuyukod kung hindi naman kailangan? Sapagkat ang lupang iyong tinatakpan ay nasa kapangyarihan ng mga taong nagpapahalik ng kanilang mga kamay. Nagpapahalik ng kamay? Nakalimutan po ba ninyong sila ang may kagagawan ng pagkamatay ng aking ama? Hindi ko nais paghiganti ang aking ama alang-alang sa kapakanan ng relihiyon. Ay iyo, huwag muna ninyong gawin ang iyong plan hanggat hindi lubusan natanggap ang kasawian ng iyong ama. Matutulungan kaya nila ako? At paniwalaang ang palalang ipapatayo ko ay magiging tulay upang lumaya sa kamangmangan ang bayang ito at matugpasan nila ang pangangamkam ng kumbento. Mabigo man kayo, pero nakakatuwang ginawa niyo ang nararapat dito. Naniniwala na ako sa inyong sinasabi. Ngayon din ay pupuntahan ko ang kura at sana'y hindi siya katulad ni Padre Damaso. Salamat, Ginoo. Ako'y papatungo na. Paano po ginagawa yan? Ganito po yan. Kailangan ng malakas na katawan upang mabuhat ang mga bato ito. Husay, bata. Saan ka natuto ng ganitong trabaho? Namatay po ang aking ama sa pagtatrabaho sa mga Ibarra, Senyor. Sa kanila ko po ito natutunan. Anong umaga mga Ginoo? Isisiyasatin ko na lang muna ang inyong mga trabaho. Sinta, dito ka na lang. Senyor, baka gusto niyong lagyan ng papel ang upa ng bato. Di na, Alkalde. Bayaan mo ang skribano sa kanyang trabaho. Mabaka na, senyor. Kung hindi ay, hindi ko ipag-uutos na ihubos ang bato. Huwag kayong magalala. Ligtas ako. Madali kayo! Tulungan niyo yung taong naghuhugos! Kailangan pa imbestigahan ang pangyayaring ito. Huwag na, mahal na Alkalde. Wala rin namang mangyayari. Kahit na pumuti na siguro ang ako, ay wala na tayong makikita pang taong simbait ni Don Ibarra. Siyang tunay, kasi talaga siyang napakabait, napakatagang tao. Ako! Saan nagsimula ito? Tao po. Magandang araw po. Nais ko pong makausap si Senyor Ibarra. Senyor, may gusto po ang kumausap sa inyo sa labas. Sino siya? Hindi ko po siya kilala, pero ang sabi niya ay kilala mo daw siya. Sige, papasokin mo. Elias! Tuloy ka! Hindi ko inakalang ikaw ang darating. Umupo ka. Patawad, Senyor. Pero dapat talaga na mag-ingat kayo. Marami kayong lihim na kaaway. Hindi lang ikaw ang unang nagsabi sa akin yan. Marami pa silang mga nagtatago sa likod ng mga nakangiting muka at mabait na katawan.
Isa na ang taong madilaw kanina sa kanila. Hindi lamang po ako sigurado sa iba sa kanila. Upang hindi kayo mapahamak, mas mabuti kong makikita ng iyong kaaway na hindi kayo nag-iingat at kayo nagtitiwala sa lahat. Ikinalulungkot ko ang pagkamatay ng taong yun kanina. Kung nabuhay lamang siya ay mapapakinabangan natin upang matunton ang aking babang kaaway. Patawad Don Ibarra, ngunit nagkakamali kayo. Sa galit niya, kung siya'y buhay ay magtatago lamang siya mula sa baluktot nating pamalaan. Ngunit mukhang nilalayo ng Diyos ang mamatay siya. Sana ay lagi ninyong paghandaan ang bawat sandali dahil paniguradong naghahanda rin sila upang mapuksa ka. Bueno, Senyor. Alis na po ako. Maraming salamat po. Ako ang dapat magpasalamat dahil iniligtas mo ang buhay ko. Magkikita pa ba tayo ulit? Oo naman, Senyor. Kahit kailan ninyo naisin at kahit kailan niyo ako kailangan. Paalam, Elias. Bakit hindi niyo ipagpatuloy ang inyong pag-uusap? Nabanggit lamang ni Crisostomo ang mga taong nakatulong sa kanya, gaya na lamang ng arkitekto at ng reverensya. Natatawa ang mga tao na kumukuha ng serbisyo ng isang arkitekto. Nagpapakita lamang ito ng isang kamamangan ng mga Indyo. Ngunit, ako lamang ang gumuhit ng mga plano ng simbahan ito. Subalit ang ipinapatayo na gusali ni Ginoong Ibarra ay nangangailangan ng eksperto. Eksperto? Ang isang paralan ay binubuo lamang ng 4 na pader at isang bubong na sawali. Sandali lamang, Padre Damaso. Magbabayad ang lahat. Ngayon pa lamang ay parurusahan na ang ama ng isang ulupong. Namamatay sa loob ng bilangguan at walang mahigaan. Walang kahit sino man ang maaaring pangpista sa akin. Itong paring ito ang pinakainiswasan kong paring. Isang paring walang galang at walang modo. Isang paring nagbabanal na. Siguro naman dapat siyang mamatay. Huwag, Senyor. Huwag niyong hayaan mag-asala ang iyong sarili sa Diyos. Magdasal ka na sa Latang Santo Padre. Malalaman natin kung dugo o lusak ang dumadaloy sa ugat mo. Jesus, tumukuan! Para sa akin, maawa ka sa kanya. Kamahalan, kung pahinulutan niyo po, nais po kayong makausap ni Don Crisostomo Ibarra. Don Ibarra? Ang sinasabing nakaalitan ni Padre Damaso? Opo, at ang napatawag na ex-komunyo. Papasukin mo siya. Gusto ko siyang makausap. Isang karangalan, kilala kayo, Senyor Ibarra. Inulot po niyo ako sa inyong kabaitan, kamahalan. Sa ating bansa ay hindi ako itinuturing na mabuting tao. Tungkol sa pagkakaalitan ninyo ni Padre Damaso, sinisigurado ko sa iyo na hindi ka magagalaw ng mga pare hanggat ako ang namumuno sa bansang ito. Kakausapin ko na rin ang Arsobispo na sumulat sa Santo Papa upang maibsan ang iyong excommunion. Kahit ako ay gagawin ko rin iyon kung sa ating ama ay ginawa ang ganoong kalapas-tanganan. Gracias, kamahalan. Ngayon ay batid ko na kung bakit pinupuri kahit sa Madrid ang inyong kahusayan. Pagpalain panawa kayo ng may kapal. Bueno, may pupuntahan pa akong mahalagang bagay. Maraming salamat at nakausap kita, Don Ibarra. Sige po, kamahalan. Alis na po ako. Marami din pong salamat. Mula sa araw na ito, Alkalde, inihahabilin ko sa ilalim ng iyong proteksyon si Senyor Ibarra. Ipaalam mo ito sa Alperes at suportahan mo siya sa kanyang mga alikain. Masusunod po, kamahalan. Si, senyora. Sino ang kumakantang iyon? Napakaingay! Si Sisa po, ang babaeng baliw. Kunin niyo siya at dalhin sa akin ang kapal ng mukha niya!
Vamos! Magkantar ikaw! Kantar! Kantar! Tigil na! Nakakahapis ang kantang iyan! Baila! 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 Konsolasyon, anong ginagawa mo? Hindi ka ba naawa sa kanya? Alperes! Nandito ka na pala! Hindi ka man lang nagbigay ng bati sa akin. Mga alipin! Si, senyor. Dalhin niyo ang baliw na ito. Sabihin niyo si Marta na bigyan siya ng bagong damit at gamutin. Pakainin niyo siya ng maigi. Bigyan niyo siya ng mabuting higaan. Mag-ingat kayo at huwag niyo siyang lapastanganin. Tapos ihatid siya sa bahay ni Ginoong Ibarra. Pinakikilala ko sa inyo si Don Alfonso Linares D. Espadanya, ang inaanak ng kamag-anak ni Padre Damaso at ang tanging kalihim sa lahat ng mga ministro. Sayang, kung maaga-aga sana ang pagkasakit ni Clarita. Narinig mo ba yung pinsan? Hindi karaniwang tahanan ang iyong pinalihim. Sabi ko naman sa iyo, Santiago, na ang aming pinsan ito ay may kilalang doki at ministro sa Madrid at malimit kumain sa bahay ng Conde de Campanario. Ng Duque de la Torre. Saan ko po kaya matatagpuan si Padre Damaso? May liham po akong dala para sa kanya. Siya sana'y sasabihin ko kundi dahil pagkakataong ito na ako'y naparito. Nasa bayang ito siya ngayon at mamaya'y parito. Ginoong Linares, narito si Padre Damaso. Maria, Maria, anak ko, hindi ka mamamatay, anak ko. Ah, ikaw pala ang inaanak ni Carlitos. May liham siyang ipinadala sa akin ukol sa iyo. Ngunit, hindi kita nakilala. Dangan kasi, hindi ka pa ipinanganak mo ako yung nalis sa Espanya. Sinasabing, ihanap kita ng mapapasukan at asawa. Sa mapapasukan ay madali lang. Marunong ka bang magbasa at sumulat? Ako po ay nag-aaral ng pagkamanananggo sa Universidad ng Sentral. Diyos ko, hindi ko akalain. Para ka isang mahinhin na babae. Oo nga, bibigyan kita ng isang babae. Oo, isang babae. Hindi naman po ako nagmamadali, Padre. Halika at kakausapin natin si Santiago. Huwag nating hayaang dumanak ng dugo, Kapitan. Alam ko namang tutulungan tayo ni Senyor Ibarra. Ako kumbinsido, lalo't na siya isang mayaman. At halos lahat ng mayaman ay walang inatupag, kundi magpayaman pa. Yan niyo po ako ng pagkakataon na gawin ang mapayapang planong ito. May isasagawa ito, may iwasan ang pagdanak ng dugo. At kung hindi naman magtagumpay? Gayon, ilalagay ko ang sarili ko sa ilalim ng iyong pamamahala. Kung sa ganon, ay pakilala mo sa akin yung mga kasamaan mo.
at ang kanilang mga silapit sa mga kamay ng mga Espanyol. 4 na araw mula ngayon, magpadala ka sa akin ng isang tao sa baybayin ng San Diego. Sasabihin ko sa kanya ang mga makukuha kay Senyor Ibarra. Papayag si Senyor Ibarra, makukuha natin ng hustisya. Hindi naman, ay siguradong ako ang mauunang manalaga sa magsikang ito. Hihintay ako, Elias, para sa kapayapaan at kalayaan, at sana'y magtagumpay ka sa iyong ginagawa. Ang papangit ng mga bahay. Halatang mga Indio lamang ang tumitira dito. At aba, mga walang galang. Hindi man lamang nagbibigay pugay sa mga maharlikang katulad namin. Di katakatakang puros pangungutya ang maririnig mo sa mga praile tungkol sa kanila. Bakit ganyan kayo makatingin? Naiinggit ba kayo? Mahal kong iskusa, huwag kang mag-skandalo dito at nakakaya sa mga. Huwag kang humarang kung ayaw mong tumilapon ang iyong pustis mo. Kayo? Kaiinggitan ko? At bakit? Kinaiinggitan ko nga pala ang kulot mong buhok. Napakagandang tanak. Dalawang dunyang walang asya na nag-aaway. Ano kayang kahihinat na nila? Para sabihin ko sa'yo, Doña Alpereza, hindi ako probinsya ng katulad mo. Sa sobrang sopistikada kong tao, walang Alperez na nakakapasok sa aming bahay, kundi naghihintay lamang sila sa aming pintuan. Aba! Excelentissima Senyora Popo, hindi nga nakakapasok ang mga Alperez, kundi ang pilakyud mong asawa. Talagang ginagalit mo ako, ha? Halika rito at dito tayo magtotos! Gusto mo ng gulo? Ha? Aba, ibibigay ko yun sa'yo. Maria Joseph Consolacion, anong gulo naman ito? Magtigil ka at nakakiya sa mga tao. Ibili mo siya ng distinting damit. At kung wala kayong pera, magnakaw kayo sa taong bayan. Total, may mga sundalo naman kayo, di ba? Kayo ang bumili ng asal, mawalang modo, naturingang mayaman, ngunit sayad sa lupa ang ugali. Pigil ka, Alperez. Kung makalipusta ka sa amin, ay parang kay ganda ng iyong moral. Magsitigil kayo sa ngalan ng Panginoon! Para kayong mga hayop, mga edukado naman kayong mga tao. Nakakayang isipin na pati kayong mga taga-Alta de Suciendos ay tumutulad na rin sa mga Indio. Hala, pagsisisihan ninyo ang inyong mga kasalanan at siguraduhin magkukumbisal kayo. Entiendes? Si Reverencia. Luluwas tayo ng Manila. Magsusubong tayo kay Kapitang General. Ikaw naman, bakit hindi mo ipinaglalaban ang iyong pagkalalaki? Sana, hinamon mo si Alperez ng revolver. O kaya'y salvi. O kaya'y... Tia, alam mo namang hindi pa ako nakakahawak ng... Gaya ni Ibarra, nakapunta ka rin pala sa maraming bansa. Marahil ay magkaparehas kami ni Ibarra ng hindi. Linares, puntahan mo ang mga Alperez at hamunin mo ang mga salvi. Bakit, Doña Victorina? Anong nangyari? Dahil siya at ang kirida niya ay nilaba kami. Responsibilidad mong ipagtanggol kami. Kung hindi, malalaman nila ang tunay mong pagkatao. Huwag kayong mag-ingay, Doña Victorina. Kung gayon, ay anong gusto mong mangyari, Donya? Ang pinsan kong si Linares ay hamunin niya ang mga Alperez. Kung hindi siya pumayag, huwag mong ipakasal sa iyo.
Bakit umiiyak si Clarita? Hindi sinasabihan sa ating pagkakasundo na hindi si Ibarra ang pakakasalan niya, kundi si Linares. Ngayon yung mapapakayan ang kalagahan ng mga kailin. Isang babayang ng kasal na ngayong gabi. Ganap na ikawalo ay sasalakayin ng kwartel. Napasukin ang kumbento at papatayin ng mga kaspila. Magkakaroon ng isang malaking pag-alasa. Sino ang huhulihin ko? Hanginahan kayo. Ang dapat ay maghanda kayo sa pagsalakay nila. Padalhan niyo ako ng 4 na gwardiya sibil at sabihan ang mga bantay sa daungan. Kailangan maging maingat kayo upang mahuli sila. Tungkulin niyo iyan sapagkat kayo ang tatanggap ng medalya. Sakaling manalo kayo, huwag niyong kalimutang banggitin ang nagawa. Natuklasan na nga magkakaroon ng isang malaking pag-asa at ikaw ang nakatakdang mapahamak sapagkat isisigaw ang pangalan ng mga nangangagsik na bayaran. Huwag na kayong mag-alinlangan pag Ginoo. Ano mga oras ay maaaring sumiklab ang pag-alsa. Kailangan na ninyong umalis. At saan naman ako pupunta? Naghihintay ba sa akin? Kahit isang lugar, sa Manila man o sa bayan ng isang makapangyarihan upang hindi nila masabing may kinalaman kayo dito. Paano kung ako ang magsuplong ng pag-aalsa? Iisipin nila na kayo taksil. Sunugin ang mga kasulatan, tumakas at maghintay. Yan ang dapat mong gawin. At si Maria Clara? Hindi. Mabuti pang mamatay na lang. Tulungan mo ko, Ginoo. Diyan nakatago ang kasulatan ng aking pamilya. Bukod mo ang sulat ng aking ama na lalong magpapahamak sa akin. Nakikilala po ba niya si Don Pedro Ibayaniga? Siya ang lulo ko sa tuhod. Siya ang dahilan ng kasawian ng aming angkan. Kayo ang itinuro sa akin ng Diyos para makapaghiganti. Tingnan niyo ako ng mabuti. Tingnan ninyo ang mukhang ito na punong-puno ng magtitiis. Samantalang kayo'y nabubuhay, umiibig, may kayamanan, nabubuhay, nabubuhay. Mga Cora, lumabas na kayo. Wala nang pangangid. Ito ang buong tapang na nalaban at nagutos sa mga kasamaan na tumakas. Ano ang sinabi sa iyo ni Crisostomo Ibarra upang salakayin kami sa kortel kagabi? Ikinanti lang namin ng aming ama na pinatay niyo sa palo. Hanapin ninyo ang dalawang yung kasama. Inihulog namin sila sa bangin kapon. Doon sila nabubulok. Sino ang iyong mga kasabwat? Dalhin niyan sa mga bangkay. Kilala mo sila? Patayin niyo ako, tututo kayong Kristiyano.
Malaki talaga ang magagawa kapag may kamag-anak kang nanungkulan sa pamahalaan. Di ba? Dahil dyan, nakapaglabas-masok siya sa loob ng palasyo ni Kapitan General. Una ko pa lamang nakita si Ibarra ay naniniwala na isa siyang pinimposte. Ano pala ang sabi ng Kapitan General sa kalagayan ni Crisostomo Ibarra? Imanangkahi sa akin ng aking pinsan na si Linares na siya'y bibitayin. Hindi! Huwag mo nang ipaglihim, pinsan, na ikaw ang tagapagpayo ng Kapitan General at Clarita, iha, ikaw talaga ang dinalaw namin rito. Mabuti na lang at nakita kita. Narito kami upang pag-usapan ang hindi natapos na pag-uusap mo. Mawalang galang na po. Babalik na po muna ako sa akin, sige. O siya, Tiago, dapat nang matuloy ang kasalan ni Maria at ng aking pinsan si Linares. O sige, Donya, magdaraos kami ng piyesta. Maganda yan. O siya, mauna na kami. Sige, salamat sa pagdaos. Cora, bakit po pala kayo nakalipat sa Maynila? Ako'y wala nang gagawin dito, kaya't minarapat kong mamalagi sa Manila. Ako man ay aalis sa bayan na ito upang pamunuan ng isang pangkat na magyayaot parito sa iba't ibang lalawigan para puksain ang rebelyon at pag-aalsa. Ano nga po pala ang mangyayari sa Pilibustero? Kung si Crisostomo Ibarra ang iyong tinutukoy, sa paniniwala ko dapat siyang bitayin gaya ng mga salarin noong himagsikan sa taong 1,872. Kung sa akin, dapat siyang ipatapon. Masyado siyang nanalig sa kanyang kasulatan na iniharap. Kung ang mga taga-usig ay hindi binigyan kahulugan ang mga kasulatan at ebidensyang iniharap niya, naniniwala ako na mapawalang sala si Ginoong Crisostomo. Ano ang nais ninyong ipakahulugan? Sinasabi ng manananggol ayon sa salaysay ng mga tulisan na kailanman hindi nakipag-unawa sa kanila si Crisostomo Ibarra. Napay, kaawan niya ang isang taong nagngangalang Lucas. Isang sulat lamang batay ng mga taga-usig laban kay Crisostomo Ibarra. Kinilala niya na kanya ang sulat na ito. Ang sulat ay binigyan niya sa isang babae bago siya pumunta sa Europa. May malabong mga pahayag at talata na naipaglalagay na ito'y naglalaman ng pagbabanta laban sa pamahalaan. Paano nakarating ang mga sulat sa mga taga-usig? Malamang ay natakot ang babae at kusang isinuko sa mga taga-usig. Marahil naman ay nalaman ng pamahalaan ang tungkol sa sulat at pinuntahan nila ang napagkamalang bigyan. Mabuti nang ginawa niyang pagbibigay ng sulat, nakakatiyak kayo ng magandang kinabukasan. Mawalang galang na po. Isas na mo! Ako nga ito. Sa bangkay ng aking ina ay nangako akong pagiligilan kita ano man ang aking maging kapalaran. Punta ako rito kung paparin ninyo. Bagamat hindi ka tulungan sa aking sumpahan, palalayayan kita. Tawarin sana ako ng alaala ng aking nasa sasabihin ko. Natuklasan ko sa gitna ng aking karamdaman ang aking tunay na pagkatao. Ang kinikilala kong ama ay hindi ko tunay na ama. Hindi ako maaaring magpakasasaya sapagkat ibuhin niya ang liyo na iyan. Matutuklasan ang naging katapsilan ng aking ina at masisira ang dala ng aking kinikilala ko. Ngunit, kailangan mo ng katibayan. Ang lahat ng aking sinabi. May sulat na iniwan ng aking ina. Binigay sa akin ng taong nakakabatid ng aking ina. Ang sulat na ito, kapalit ng sulat mo sa akin. Totoong pinagtaksilan kita.
Ngunit alang-alang sa alaala ng aking ina, napilitan akong ipagpalit ang sulat mo na hindi ko nalalaman kung saan nila iyong gagamitin. Wala akong maaaring gawin, kundi ang magtiis, upang patuloy na maitago ang ito ng aking pagkatao. Kailangan kong makipag-isang dito upang hindi mabunyag ang aking ina. Ngayon, magagawa mo pa rin ba akong ipakita? Maria, isa pang ang Maligaya ako, Maria, na pinagniwalaan mo ang aking Oo, iyon ang gusto ng kinikilala ko. Minahal at inalagaan niya ako na hindi niya tungkulin. Kaya't bilang ganti, kailangan ko siyang sundin. Ngunit, hindi ko malilimutan ang naging sumpaan niya. Ngunit, anong ibig mong mangyari? Madilim ang hilaga. Ngunit nais kong malaman mo na minsan lamang ako umiibig. At hindi na ito maaaring ang kiling ng dilim. Ano ang mangyayari sa'yo? Takas na ako, Maria. Hindi magtatagal, malalaman nila ito. Paalam, Mrs. Dalhin ko kayo sa bahay ng aking kaibigan sa Mandaluyong. Ihatid ko doon ang salapi ninyo na itinago ko. Magagamit ninyo yon sa pangingibang bansa. Mangingibang bansa? Sa ibang bansa ay makakapamuhay kayo ng tahimik. Marami kayong kaibigan sa Espanya at matutulungan kayo para kayo mapatawad. Iniligtas mo ang buhay ko ng 2 beses sa kabila ng kasawian ng inyong angkan sa aking angkan. Marapat lamang na ibalik ko sa iyo ang inyong yamang nawala. Sumama kayo sa akin sa ibang bansa at magturingan tayong magkapatid. Tayo'y sawimpalad sa sarili nating bayan. Hindi ako magiging maligaya sa ibang lupain. Dito ko nais magtiis at mamatay. Bakit niyo ako pinalis? Sa ibang bansa ay maaari pa kayong magtagumpay. Kung daranasin ninyo ang iba yung hirap at baka dumating ang araw na itakwil ninyo ang sariling bayan. May katwiran ka, Elias. Ako'y taong umaayon sa takbo ng panahon. Malinaw na sa akin ang lahat ngayon na ang ating bayan ay may nabubulok na sakit at kailangan ng panlunas. Isang kanser ng lipunan na kailangang gamutin at sugpuin. Ako na nagtatanggol sa bayan ay isa na ngayong filibustero. Natuklasan nilang yung pagtakas. Yung ko kay Ibarra! Tatalon ako! Kayo na mamangka! Huwag kang umalis! Lalaban tayo! Magkikita na lang tayo sa Noche Buena! Natakot ka, no? Hindi mo inasahan ang aking pagdating. Narito ako upang masaksihan ang kasal mo. May sakit ka na naman ba, anak ko? Bakit ka namumutla? Wala ka na ba talagang tiwala sa inaamang mo? Bakit? Anong nangyari sa buhay mo? Mahal pa ba ninyo ako? Tulungan ninyo ang aking ama para di matuloy ang aking kasal. Noong buhay pa si Ibarra, gusto kong lumaban, umasa, at manalig. Ibig kong mabuhay para marinig kahit paano ang mga bagay tungkol sa kanya. Pero ngayong patay na siya, bakit pa ba ako mabubuhay o magtitiis? Mas nakahihigit sa Maaari kung magpakasal kanino man noong nabubuhay pa si Crisostomo. Wala namang gusto ang aking ama kundi malaking ugnayan sa mga nasa poder. Ngayong patay na si Crisostomo, walang ibang tatawag sa akin na asawa, kumbento o sementeryo lamang ang aking pagpipilian. Anak ko, patao, hindi ko sinasadya ang kalungkutan mo. Nais ko lang naman na mabigyan ka ng magandang kinabukasan at kaligayahan dahil mahal kita. Mahal mo pala ako'y huwag mong hayaan ako'y malungkot habang buhay. Patay na siya. Nais ko na rin mamatay o maging madre. Isang madre? Isang madre? Hindi mo ba alam kung ano ang nakaukit na misteryoso sa mga pader ng isang kumbinto? Matanda na ako, Maria. Hindi na kita mapangalagaan at pati ang iyong kaligayahan. Humiling ka na ang iba, wag lang ang kumbinto. Kumbento ang kamatayan. Diyos ko, Diyos ko. Pinarurusahan mo nga talaga ako. Pagpalain mo ang aking anak. Ayokong mamatay ka, Maria.
Magmamadre ka. Diyos ko, talagang nandito ka nga nagpaparusa. Gantihan po sana ng Diyos ang inyong kabutihang loob. Ngayong Pasko ay nais ko po sanang umuwi at makita ang aking ina at kapatid. Umuwi? Ngunit iho, hindi ka pa lubosang magaling. At lubhang may kalayuan ng iyong bayan. Mahihirapan ka niyan sa pag-uwi. Siya po nag-aalala ang aking ina sa paghihintay. Kayo po ay maraming anak, ngunit kami dalawa lang ng kapatid. Babalik po ako dito at isasama ko ang aking kapatid. Inang! Sinong babae niyan? Siya po ang aking ina. Inisugatan ako at 2 araw na kung hindi kumakain at tumiinom man lang. Hindi magtatagal at mamamatay rin ako. Sunugin mo ang aming bangkay ng iyong ina. Walang darating na sino man. Hukayin mo ang mga gintong ibinaon ko. Gamitin mo yung sa iyong pag-aaral.